Controversial. Strict parents. Strict ang parents. So, hindi basta-basta pwedeng magpalagay ng tattoo. Well, choice naman nila yon bilang ikaw ay isa nilang anak at pinag-aaral ka pa nila, di ba? At saka nasa puder pa ako nila. Correct. ganun. Oo. So, ikaw ba, meron ka bang pamilya or relative? Or kung sabi mo nga, di ba, strict yung parents mo, for sure, yung daddy mo walang tattoo. Opo, DJ. Wala po siyang tattoo ever since kahit nung high school daw siya, hindi niya talaga natipuan magpatato. How about mga friends na may tattoo? Sa friends po, DJ, majority sa kanila, may tattoo po talaga. Why? Mga bordado, ganyan. Mga astig cool. Astig cool. Di ba? Maangas ka kapag may tattoo ka, parang, coolness. O ikaw ba, Kuya Troy, kung kunyari bibigyan ka ng basbas ng iyong magulang kapag nagpaalam ka at gustuhin mo rin naman na magkaroon ng tattoo sa katawan, anong tattoo ito at saan mo ilalagay? Siguro yung pag magpapatattoo ako, siguro more on letters siya, DJ. Ano? More on? Letters. Letters. Gusto ko kasi may meaning. Parang may sinisimbolize. Okay, so alphabet, gano'n. ABC din nakakalat sa buong katawan mo. So, Aztec. Diba? Hanapin niyo yung letter J, nasa bandang, nasa bandang gulugod. Spell niyo yung sasabihin niyo sa akin. So, yun mga letters, meaningful. Yung mga tipong mga quotations, Yan, mga text, ganyan. Ayaw mo na mga drawing. Kino-consider ko din po siya, pero kasi pag drawing, I think medyo spacious sa katawan. Spacious. Malaki yung mga occupy. Ano bang drawing ito? Pang billboard? Ganun. Buong katawan mo yung Burj Khalifa. Sa likod. Burj Khalifa, ang haba. Ang liit mo lang, no? Ang taas ng Burj Khalifa. Mula bunbunan hanggang talampakan ko. O ikaw, kung saan ka nga magpapatato? Kung sakaling papayagan ka ng parents mo? Siguro sa, parang sa dibdib. Sa dibdib? Saan ba yung mga masasakit na parte kapag tinatatuan? Alam mo ba? Sa pagkakaalam ko po, DJ, nung parang nagsisearch ako, parang tattoo. Interested. Manifesting. Sa ribs party daw po. Ribs? Yes. Ano ba Tagalog ng ribs? Gulugod? Ay, gulugod ba? Hindi spinal yung gulugod eh. Basta sa tadyang. Binti. Oo, ganyan. Sa tadyang, sa ribs. Kasi di ba sabi nila daw kapag sa bandang buto, masakit talaga. Lalo na po, DJ, yung mga part na maninipis yung balat at laman. Ano kaya yung manipis yung balat? Parang nangyariya sa kabila. Patingin niya ako ng manipis na balat. Puro balat? Oo nga, parang masakit nga doon kung iisipin. Ay, nako, Troy, nakakainis ka. O, ikaw, Troy, ano naman yung mga common or kadalasan mong impression kapag nakakita ka ng mga taong may tattoo? Especially yung mga kaedaran natin. Uy, naikin natin. I think pag nakakita ko ng may tattoo, unang-una naiisip ko is parang may pinagdaanan silang sacrifice. Like, yung sa time na inisip nila kung magpapatattoo ba sila or not. Kasi ang tattoo permanent siya, diba? Correct. So parang may side na sinacrifice sila na okay, go, magpapatattoo ako. Parang ganun. So I admire na parang may sacrifice silang ginawa. Diba? Tsaka sakripisyo rin talaga yung magpatattoo itself. The diba pain. kasi ang sakit nun. Isipin mo, tusok-tusukin ka ba naman, diba? ng daan-daang karayom, ng paulit-ulit, tapos sinishade-shade pa, diba? Yung iba nga dyan may kulay pa, depende raw sa kulay yung sakit din. Ay, talaga po ba? Oo, diba? Alam ko. May tattoo po ba kayo, DJ? Wala nga eh. Oo, wala akong tattoo kasi alam mo kung bakit. Ayokong magtattoo, hindi dahil ayoko sa tattoo. Gusto kong magpatattoo sana, pero ayoko na lang kasi mabilis akong magsawa. Oo, so baka yung ipalagay ko ngayon na pangalan ng jowa ko, ganyan. Ipapabura. Eventually, magsawa ako sa kanya, ipabura ko, di ba? Paano yun? Parang mas masakit kasi magpabura. Di ba, nililaser? Ay, yung sa cosmetics, surgery, parang gano'n. Oo, yung talagang pinipitik-pitik, sinusunog yung tattoo mo. Kaya hindi na lang, di ba? Buti sana kung madadaan kaya sa tape erasure. O kaya correction tape. Hindi. Kaya gusto ko rin sana siya, pero nag-iisip pa ako ng pinaka gusto kong design na hindi ko kailanman pagsasawaan. Di ba? Kagaya nga na sinabi mo kanina, di ba? It takes some time to think about the tattoo na gusto mong ipalagay sa katawan mo, 'di ba? Pero DJ, na nung time na nagko-consider kayo magpa-tattoo, ano yung naiisip nyo? Like, ako na talaga in-interview mo, no? Kasi parang curious din. Oo, sige, ano?
Hindi po, kayo po, parang kinonsider nyo po ba magpatattoo? Ano gusto kong design? Ang gusto kong ipalagay nun is Pisces. Yung Zodiac sign. zodiac sign. Oo, kasi parehas kaming Pisces ng gusto kong jowa ko ganyan. Gusto kaya dapat yung jowa ko parehas kami ng zodiac sign na Pisces para tag-isa kami ng isda. Sa kanyang kalahati, sa kanyang kalahati. Dumikit kayo. O pag pinagdikit yun, di ba, magiging Opo. Pisces. Pero pag naghiwalay kami, wala yun. Daing lang yun na bangus. Ay nako, ito naman Troy, ano naman yung masasabi mo para sa mga yes friend natin out there, no? Hindi pa rin talagang bukas ang isipan pagdating sa ganitong uri ng art, yung tattoo na nilalagay sa katawan. I think kasi, guys, yung tattoo is like, kagaya ng nakararami, parang art siya, kung i-consider mo. Pero kasi, siguro hindi ko alam kung sa buong mundo, pero sa Pilipinas, parang tinitingnan siya as parang may bad side kasi most likely ng mga ng mga convicted na tao is parang may tattoo. So, sa ganong part is mahirap siyang alisin sa isip ng mga tao. Kahit di naman siguro kahit kanino. Totoo. Pero sana eventually, di ba, mahilot natin ang isipan ng bawat isa na hindi porket may tattoo ay masamang tao. Di ba? Isipin mo, sasabihin mo masamang tao, yung tattoo niya, kuting. Pala miyaw-miyaw lang siya. Aso Sabihin yung mo, tattoo tapos... di ba? Tapos nanakmal bigla, no? Ganyan. Actually, nasa Pilipinas talaga ng mga conservative itong bansang ito kung saan tayo nakatira. Di ba? Sa Pilipinas kasi nabalitaan ko rin, may nakita akong post recently na hindi naman siya nagrarant, pero kino-compare niya lang na nag-apply siya sa isang coffee shop bilang barista. Punong-puno siya ng tattoo sa kanyang braso, no? Ang daming requirements, ang daming hiningi sa kanya, ang daming demands. And then sa dulo, hindi naman pala siya tatanggapin due to his tattoos. So, nalungkot siya. So, syempre, hindi siya pinanghinaan ng loob. Kailangan kumita ng pera. Nag-try siya sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saang bansa ito. Siguro sa US. Pero, alam mo yun, requirements na hiningi sa kanya, resume lang o kaya, curriculum vitae lang. Then, tanggap agad. Pasok agad. Kung baga hindi naging issue yung tattoo niya sa katawan kasi 'di ba hindi naman yun makakaapekto sa timpla ng kape, 'di ba, na gagawin mo kung diba? Barista ka. 'Di ba? Hindi naman, wala namang bearing yun sa Hindi magiging naman trabaho mo. maglalatak yung kape sa... Correct. Hindi naman siguro tutulo yung ink nung tattoo doon sa kape. 'Di ba? So walang bearing at alam mo ito yung magandang twist. Yung sweldo niya nasa 130k. Oh, 'di ba? Kaya alam mo, magpapatato na rin talaga. Baka ito na yung sagot. Sige na, magtato na tayong lahat kung yun din naman yung sisweldohin natin. Baka requirements na magpatato para matanggap sa ibang bansa. Correct. At kumita ng limpak-limpak na salapi, di ba? O sa Kuya Troy, kung meron ka mga gustong i-shout out, batiin, sige na, go na. Yo, ayun. So, binabati ko pala yung aking father sa bahay na probably nakikinig. Or kung nasa labas ka man, hello pa. Lagot ka, nalaman niyang gusto mo magpatato. Ala, payagan mo na ako. Diyos ko. Legal age na. O, di ba? Ang dami na po naming sinabi. Payagan niyo na po siya. Okay lang po yan. Pangalan niyo naman po ang ipapalagay niya. Full name with signature. Ay, Yun! May pirma pa, no? Ay, naku mga yes friend, no? Buti na lang through time talaga, nagbabago na rin talaga ang mindset ng mga kabataan. At ilan sa mga nakatatanda, in fairness naman, hindi naman lahat sila ay against sa mga ganitong bagay. Kasi yung mga matatanda naman out there, may tattoo rin. 'Di ba? So, hindi naman lahat. Pero, most of the younger generation ngayon, most of the younger ones, very open-minded na sila sa ganitong konsepto. Kasi nga ito po ay hindi lang basta dumi sa katawan, ito po ay uri ng art, 'di ba? Kumbaga meron na po tayong art appreciation. Na-appreciate natin yung sining na ginagawa o nililikha ng mga tao sa paligid natin, especially those na magagaling talaga sa ganitong larangan, 'di ba? So ayun, sadly, marami-rami pa rin talaga yung mga nangi-stereotype na porket nakita nila sa iba na ganito, nakikipagsuntukan yung maraming tattoo, di ba, nakikipagbugbuggan. Feeling nila, ganun na rin talaga ang lahat, di ba, nai-stereotype. Pero hindi po ganun yun, no? At the end of the day, your body, your choice, di ba? Kung anong gusto mong gawin sa katawan mo, gawin mo. Kung ayaw mo, edi wag. At kung gusto nila, hayaan mo sila. Katawan nila yan, hindi mo yan katawan. 'Di ba? Ikaw nga 'di ba? Ang concern niyo, sinasabi niyo, ano ba 'yan? Nilalagyan niyo ng dumi yung katawan niyo, nilalagyan niyo ng dumi yung balat ninyo. Bakit kayo? Ikaw nga may tattoo ka rin naman sa kilay.
Ginudge ba namin yan? Di ba? Hindi naman. Kaya tigil-tigil nyo na yan, ha? Maging open-minded na tayo, ha? Mwah! Bati na po tayo, mama. Mother, bati na tayo, mother. Wag mo na ako i-judge. Hi, so wala naman si Yes, friend. Lakasan mo na ang todo ng radyo mo. Todo ng radyo? Ano pinagsasabi mo, B-boy? Nakakainis ka. Lakasan mo na ang todo ng volume ng iyong radyo dahil ito na po, babati na si B-Boy Bibo para sa mga Yes friend natin kasalukuyang nakatutok pa rin sa 101.1 Yes FM. Ito sabi ni DJ Sarah Meliano. Sabi niya, hello po DJ, good afternoon po, happy Saturday. Happy Saturday din sa'yo. At si Charlotte sa Tadabalos nakikinig din sa atin. Sabi niya, hello po DJ B-Boy Bibo, pa-shoutout po sa mga anak ko, si Christian, Justine, Ernest John, Charlene, Mark, Fake ng Corporal Family. And happy listening po sa inyong lahat. At syempre nakikinig din sa atin si Kuya Alfred Marcelino. Naku, automatic na to. Hindi na to kailangang basahin ang message na alam ko na yan. Siya ay isang pedicab driver mula sa Valenzuela City na laging nakatutok sa 101.1 Yes FM. Grabe, suke. At ikaw, Yes friend, kung meron ka rin mga pabati or pa-shoutout, ayan, wag kang mag-alala, ibabati ko yan sa radyo. Basta i-message mo lang yan sa aking Facebook page, DJ B-Boy Bibo. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Dahil kapiling mo ako hanggang mamayang alas 6, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM.